hanggang elementary at high school, sila pa rin magkakasama. Parang tadhana talaga. Parang talagang sinagpunan. Marami na rin nagsasabi na sila talaga ang magkatuluyan hanggang buhay. Masabi natin magkaibigan o magkaibigan. At yun ay sina Toby at Cara. Isang araw, nang lumabay sila doon sa ilalim ng puno ng mangga, may nga inamin si Toby kay Cara. Parang siya pinakasya. At ito yung nararamdaman ko sa at sa sobrang tuwan para ay lumabas din ng kanyang pinatagong nararamdaman para kay Toby. Parang, ganun siya. Pagkatapos nun, nagkaroon sila ng sinang pag-usap at nagkaroon ng pangako sa isa't isa. At ito ang pangako nila. Cara, kahit pag-iwalay naman tayo ng tadhana, magsabihan pa rin ang puso natin dalawa. At iguhit ni Toby ito sa natawan ng mangga ang hugis puso at isinulat sa loob ang pangalan Toby at Cara. Pagkalipas na ilang taon na nagkuleyaw na sila, parang iba na ito tingin ng mga tao sa kanila. Parang hindi na magkaibigan, kundi lalo na silang naging magkaibigan. At ang mga magulang ni Cara ay parang nakapansin sa mga ginagawa ni Toby para sa kanyang anak. Sinabihan ng mga magulang si Cara, Cara, huwag ka na makipagpunta ni Toby kay naman. Sobrang lungkot ni Cara. Pumunta sila sa puno ng mangga at inisip ang kanyang pangako, kanilang pangako. Sa kaba ni Toby na kung ano ang nangyari kay Cara dahil hindi niya nakita ito sa bahay nila. Pumunta agad siya sa ilalim po ng mangga. Nakikita ni Toby na umiiyak si Cara. Parang ano ang nangyari sa'yo? Sumagot naman si Cara na ang mga magulang ko ay sinabihan na hindi na ako magpagkita sa iyo kanya. Si Toby walang kaba kasi may inaalala pa rin Toby yung kanilang pangako sa isa't isa na kahit iwalay naman sila ng tadhana, magkabiyak pa rin sila. Pagkatapos nilang taon na hindi sila nakita, galing paalan si Cara noon, nakita ni Cara ang magulang ni Cara, ni Toby, na umiiyak patungo sa kanya. Sabi naman yung magulang, kailangan mo kumausap kay Toby. Kasi may sabihin sa'yo. Sa halip na pinagawalan si Cara na pumunta kay Toby, bawal. Hindi na niya iniisip yung tambag ng kanyang magulang. Tambag. Sa sobrang mahal pa niya si Toby, pumunta siya. Nakita niya na sobrang hina na si Toby na mumuta at nakahiga sa kama na walang malay. Kasi sa malubang sakit. Napatanong si Cara sa magulang ni Toby kung ano nangyari. Ay, ano nangyari? Tanawa lang. Tapos umiyak na yung nanay ni Toby. So, sobrang lungkot. May leukemia si Toby. At tulog pa na yung kanyang sakit. Ilang oras o araw na siya dito. At puno na siya ni Bert. Tapos sobrang lungkot ni Cara ay bumuwas ang kanyang mga anak. Pinapitan niya si Toby at sinabi ang mga salitang, Toby, huwag ka munang victim. Sa habang hawak ng kanyang kamay. At sinabi mahal pa rin si Toby. Kahit hindi na sila. So, hina ni Toby, pinilit pa rin ni Toby na gumising at masabi ang salitang mahal kita, Cara. At pagkatapos nun, ilang oras na lumipas habang hawak ng kamay. Andun na, tulungan si Toby. Tapos,